Hi everyone! Si Abner Tulagan ito at manonood na naman tayo syempre ng Abot Kamay na Pangarap. And this time we're on 317th episode. Syempre alam na natin kung anong nangyari last episode. Muli na namang nag-away si Moira's daughter and Lynette's daughter. So mula sa pagiging magkabate ni Doc Annalyn at ni Zoe, personal na silang nag-aaway dahil sa mga nanay nila. At ito namang si Mike, sinulsudan pa si Moira, habang si Melba naman dumating na yung anak niyang si Caitlyn at yan, nagkasundo na sila. Makita naman natin na pagkatapos sulsulan ni Mike si Moira, pinuntahan ni Moira si RJ at sinabi niya she's willing to be friends with Lynette basta titira na sila sa Amerika. Eto na tayo ngayon. Tamis ng ngiti ni may kalokohang sinabi, di ba? Parang doon kasi sinapanood ko sa video, parang may problema siya sa pag-iisip. Ano po ba yun? Naniniwala kami na hindi psychological yung sakit ni Nanay Melba mo. Kundi, epekto yun ng tumor niya sa utak. Ito naman si Caitlyn, yung anak ni Aling Melba, na kinakausap na nila Doc Annalyn tungkol sa condition ni Aling Melba, na bakit ganon ang actuation niya nung hostage taking na napanood niya, na nag-viral sa social media. Tok, may tumor sa utak yung nanay ko? Tok, di ba delikado yun? Tok, paano yun? May tumor sa utak yung nanay ko? Tok, pitanding na sa buhay yung nanay ko, Dok. Caitlyn, it's not like that. Operable yung tumor sa ulo ng mama mo, ni Aling Melba. So, we believe na kapag nagawa namin yun, babalik na sa normal yung pag-iisip ni Aling Melba. Dok Lindon, maraming salamat na. Dok Annalyn, maraming salamat. Binigyan siya ng hope, diba? Ng operasyon. Ako kung paano mo prinotektahan yung nanay ko dun sa video. Bait naman Maraming talaga. salamat na kahit hostage ka niya. Alam mo, kasalanan ko to eh. Kung sana hindi sana ako sumama dun sa tatay ko, di sana... Caitlyn, huwag mo sisihin yung sarili mo. Hindi pa naman tapos yung kwento niyo ni Nanay Melba. Marami pa kayong pwedeng gawin. Maalagaan mo pa siya. Bait-bait naman masyado ng babaeng to. Ang mabait nila. Itong tatlong nasa frame na to, ang babait nilang tatlo. Paano magkaka-conflict sila kung silang tatlo mababait lahat? Salamat. Ang makabagbag damdamin naman ng musical scoring, di ba? Yung natinginan na ganyan eh. Give me that ultimatum. Hindi ako alis. Hindi ako sasama sa'yo. Why? Dahil ba may relasyon na kayo ulit ni Lynette, kaya hindi mo siya maiwan? Nasisiraan ka na ba? Come on, Robert! Natrap kayong dalawa ni Lynette sa iisang lugar nung lindol at hindi mo man lang sinabi sa akin. Everybody knows what happened. Bakit kailangan ko pa sabihin sa'yo? Because I need assurance na mahal mo pa rin ako. Ay, hindi ka naman yun. Unless, of course, ginawa mo na namang kabit yung ahas na Lynette na yan. Isip talaga. Ang buhay ko. Hindi tayo basta-basta lang aalis just because gusto mo. Hindi mo ako pag-aari, Moira. Robert, please, huwag mo nang umalis. You can't just leave me. Moira, please. I can't stand you right now. Pabayaan mo muna ako. Robert, please, just tell me kung saan ka pupunta para alam ko na ligtas ka.
I'm your wife. I have a right to know kung nasan ka. You don't treat me as your husband. So why should I treat you as my wife? Wow! Ang tapang ni Robert, ano ka? Ang ganda ito. Aba? Zoe, pinapunta ka ba dito ng mami mo dahil banda siya dito sa Eastridge? Nandito ako para sabihin sa'yo na tigilan mo na yung daddy ko. Anak ka nga ni Moira. Parehong-pareho kayo magsalita. Zoe, gusto ko lang sabihin sa'yo na walang namamagitan sa amin ng daddy mo. Ngayon siguro, oo. But history says otherwise. Ang kapal tingnan mo kahit ang babaeng to, Diyos ko. How can they have that kind of guts? Nagawa mo na noon, magagawa mo ulit akitin yung daddy mo. Dami kami ng thinking. Kaya pwede ba? Tigilan mo na siya. Stop destroying our family. Zoe, mami mo ang nagsisimula ng gulo, hindi ako. Kailan mo papapasok yan sa isip mo, ha? Oo nga, Zoe. Kailan mo ba matatanggap ng nanay mo yung impacta? Come on. Sabihin mo, may feelings ka pa rin kay daddy. Kasi nga, kabit ka. Sarap sampalin eh. Ang sarap sampalin. Zoe, pwede ba? Marami akong ginagawa. Kaya pwede ba umalis ka na? Kasi baka mamaya kung ano pang magawa ko sa'yo. Umalis ka na! Ikaw, may gagawin sa akin. Oo. Sige nga. Sa tingin mo, natatakot ako. Ha? Puro ka naman salita. Alam mo, mag-aantay pa ako dito. I'm sure wala ka namang gagawin. Ano bang gagawin mo sa akin? Sige, pakita mo. Ang sarap dito, excellent to. Mukhang makakatikim si Zoe kay Lynette. Tingnan natin. Sa tingin mo, matatakot mo ako? Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. Ano pwede mong gawin sa akin? Sa tingin mo? Ayan! Tumahimik ka! Baka ka pa! Baka mo ginawa yun! Annalyn! Ah. Sapa ka na. May bisita ka, oh. Yula! Oh, basta ka? Ano ba? Ano nangyari sa'yo? Napanood namin lahat sa Apex yung hinostage ka ng baliw. May sugat ka ba? Ano, pinahirapan ka ba doon, ha? Dok Yula, okay lang ako. Saka hindi naman baliw si Nanay Melba eh. Meron kasi siyang tumor sa utak kaya naging ganun yung pag-uugali niya. Eh, bakit ka ba kasi nagpunta doon? Eh, kasi nandun si Zoe. Gusto ko sana siyang iligtas. Kaso, ayun, naiwan ako dun sa loob. Buti nga nakatakas siya eh. At least, natawagan niya agad yung mga pulis. Alam nila kung saan ako hahanapin. Teka. Hindi si Zoe ang tumawag ng pulis. Kami ng nanay mo ang tumawag ng pulis. Pinabayaan. Kasi narinig kitang sumigaw ng tulong nung pumunta ako kay Melba. Kaya humingi ako ng tulong sa mama mo. Tumawag kami ng pulis. Tama, kasi nung nangyari yun, nung nandun ka kay Aling Melba, naalala ko si Zoe nasa Apex. Kausap pa nga si Ma'am Moira eh. Hindi siya tinulungan at all. Ngayon lang nalaman ni Annalyn. Patay ka, Zoe ka. So, ibig sabihin, pinabayaan lang ako ni Zoe? Sigurado. Sige, susunod mo pa. Sama talaga ng kapatid mo yun. Exciting to. Kuya John. Sigurado. Ganda ng acting din Sama yan. talaga ng kapatid mo yun. Ganda nung acting ni Annalyn nung sinasabi, so pinabayaan na pa ni Zoe. Medyo may ngunig-ngunig pang hindi OA, no? Yung sobrang disappointment, sobrang frustrated na boses. Oh, ang bilis ng tulong. Luhaw.
sound effect, nagbabanta. Kayo nakapatsat-sat sa kung ano pinagsasabi mo sa akin, ha? Wala ko pinagkulit to? Oo! Lynette, Zoe, nag-aaway ba kayo? She put a freaking tape on my mouth. Paano? Piko na ako sa'yo. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo, pinagtahimik lang kita. Ano ba, Carlos, kung anong ginawa ni Zoe? Pinuntahan niya ako dito sa office para laitin ako. Tinawag mo naman akong kabit. Ngayon, Pwede ba, Zoe? Umalis ka na. Bago ako tumawag ng security at palabasin ka dito. Eh, di gawin mo. Go! Carlos, tumawag ka ng security. Hindi ka ba talaga aalis? Gusto mo talaga ipakaladkad kita? Ha? Carlos, yung security. Lynette, ako nang bahala kay Zoe. Doktor Tanyan, pwede ba kitang makausap? Please. anak niya yan, hindi nila alam na siya talaga yung totoong tatay, kaya hindi rin niya matira, no? Nagpapanggap lang na anak ni Robert, eh. Kabit. Zoe! Hindi rin alam ni Lynette na anak ni Carlos. Sana pinukpok Zoe. mo naman. Ano bang problema mo? Bakit ka nang gugulo dito? Yung girlfriend mo, lapit ng lapit sa daddy ko. Hindi ka man lang balik si Selos? O baka nakalimutan mo, may history sila ni daddy. May anak sila. At si Annalyn yun. Oo, inaamin ko. Nung una, nagselos ako kay RJ. Dahil may nakaraan sila ni Lynette. Pero ramdam ko na mahal ako ni Lynette. At nasa akin ang puso niya. Kaya isinantabi ko yung selos na nararamdaman ko. Kayong dalawang mag-ina ang makitid ang utak. Kaya Zoe, walang mabuting may dudulot siya. Yung Lynette na yan, ang walang magandang naidulot sa amin. Kaya if I were you, hiwalayan mo na yung babae niyan. She will be the end of you. Sa babae talaga. Impact ang babae talaga. Do me a favor. Para sa'yo na rin. Makapaghiwalay ka na sa kanya. Zoe, anak lang kita. Hindi ikaw ang magdidesisyon sa buhay ko. Loko. Loko ka, Lynette, di ba parang sobra naman yata yung ginawa mo kay Zoe? Ano sobra? Kulang pa nga yun. Kung nataong nandun ako noon, naku, tatabasin ko ng blade yung dila ng Zoe na yan. Chow, huwag na kayong manggatong kay Lynette. Eh, bakit hindi ako manggagatong? Eh, talaga palang isa't kalahating hinayupak yung Zoe na yun. Alam mo ba, Lynette, kung anong ginawa niyan? Alam mo ba na siya pala ang unang na-hostage ni Melba? ang ganda. Aba, kaya siya nakatakas dahil tinulungan siya ni Annalyn. Pagkatapos nung nasa labas na siya, eh, parang walang anuman na pumunta ng Apex at hindi man lang sinabi na nandun si Annalyn na iwan doon para ma-rescue. Talaga, Ho Chang? Oh! Pakasama talaga yung Zoe na yan. Nagmana talaga siya sa nanay niya. Pakasama ng ugali nila. O ngayon, Carlos, ngayon sabihin mo sa akin kung sobra-sobra yung ginawa ko kay Zoe. Buisit. Sige, kampihan mo pa. Ikaw naman ang malulugod sa
kumuloy ng mag-ina na yun. Ang ganda ng ng accent. Message mo na lang pag lumabas na yung results. Ito naman. Zoe! Ba't nandito ka? Siguro inawi mo na naman yung nanay ko, no? Annalyn, please. Your mom already got the best of me. I've had enough for today. Please, tigilan mo na ako. Wala ako sa magmakipag-away. Okay. Sige, hindi kita aawayin. Pero sagutin mo ko. Bakit hindi mo sinabi sa mga pulis na nandun ako kay Nanay Melba? Ano ginagawa? Mom! Mommy! Sasabihin mo sa daddy mo kung nasan si Annalyn? And behind my back, di ba pinag-usapan na natin to? Ma'am, kawawa naman si Annalyn eh. Mapapahamak siya doon. Hayaan mo siya. Tandaan mo nga yung ginawa sa'yo ng mga taong yon. Eh, wala namang ginawa sa akin si Annalyn eh. Ako mismo yung umalis doon kasi naiipit ako sa mami tsaka sa lola niya. Kahit na, magkakampi pa rin sila ni Annalyn. You're being too soft on that girl. You have to remember, she is the enemy. Grabe ka. Nang iwan ka sa ere pagkatapos mong makatakas. Tapos wala kang sinabihan kahit sino na kailangan ko ng tulong. Yan, buti yan. Sige, pamukha mo sa kanya. Sabunutan mo pa nga dapat. Niligtas kita, Zoe! Bakit? Sino ba nagsabing iligtas mo ko? Tsaka bakit ko naman sasabihin wala naman akong pakialam sa kung anumang mangyari sa'yo. Sana nga, napahama ka na lang. Ay. Sama na ugali mo. Para gustuhin mong may mangyari sa kapatid mo, parehong-pareho kayo ng nanay mo, no? Tama. Simula ngayon, hindi na kita ituturing na kapatid. Sige, tama yun. Tama nga. As if it matters to her. Parang hindi naman. Parang ikatutuwa pa niya yung sinabi ni Annalyn. Napakasama ng ugali mo. Kung totoong kapatid kita, hindi mo gugustuhin na may mangyari sa akin. Ano, tapos ka na? Tapos ka na, Saint Annalyn? Tapos ka na magdrama? Para makauwi na ako. Ngud-ngud mo kaya sa sahig para ang ganda niya pag-uwi niya. Huwag mo nang pakitang nakukonsensya ka. Di mo naman di mo naman tinutotoo. Mami, bakit mo naman kasi hinayaang umalis si Daddy? I didn't. He walked out on me. Galit na galit nga sa akin eh. Siyempre, binigyan mo ng ultimatum eh. Malamang magagalit yun. Kung sinabi mo na lang sa akin yung plano mo, sana napigilan pa kita. Zoe, I had to take the chance. Sakaling pumayag ang daddy mo, edi sana nasa eroplano na kami pabalik na ng Amerika ngayon. Did he at least tell you saan siya pupunta? No, he didn't. Kaya nga ako pumunta dito sa Apex sakaling makita ko siya rito eh. Alam mo, tatawagan ko na lang si Ray. Baka alam niya kung nasan ang daddy mo. Nagpapanik kung saan nagpunta. Kay Lynette, nandun yan. Asahan yun na. Kay She's so Micah. irrational. Ay, kaya ano? Sabi ni Moira, papayag daw siya na maging magkaibigan kami ni Lynette. As long as sumama ako sa kanya sa US. Napaliw na yata tong asawa ko. Ngayon mo lang nalaman? Si Moira. Hello, Ray.
Nasaan ka? Kasama mo ba ngayon si Robert? Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko eh. Moira, andito siya. Asan ba kayo? Pwede ba ako pumunta dyan para makapag-usap kami? Hello, Moira. Huwag ka nang pumunta. Hindi ka na din aabot. Sasakay na ako ng airplano papuntang Cebu. What? Ano naman ang gagawin mo sa Cebu? Di ba gusto mo na lumayo ako kay Lynette? Di lalayo ako. Pati sa'yo. Robert, ganyan ba talaga ang laki ng galit mo sa akin at tatawid ka pa ng dagat para lang makalayo? Robert, please, umuwi ka na. Uuwi ako. Pero hindi sa'yo. Sa Cebu. Robert, please! Ano sabi? Uuwi daw ba siya? Hindi. Wala na. Buti nga sa'yo. Nanay mo para bumalik yung dati niya lahat. Sige lang, sige. Melba? Doc, Nay, ready na po ba kayo para sa operation niyo po mamaya? ready na, ready na. Ikaw ba mag-o-opera sa akin, Doc Annalyn? Hindi po. Si Dr. Claveria. Huwag po kayo mag-alala. Magaling po yun. Akala ko pa naman makakasama kita doon. Itong si Caitlyn hindi pwede sa loob eh. Ikaw hindi rin pwede. Hey, Melba. Andun po ako. Mag-a-assist po ako sa operation mo. Talaga? Huwag mo akong pababayaan, ha? Naman po. Salamat. Salamat dahil kahit papaano mapapanatag ang loob ko na habang inooperahan ako, may anak akong nagbabantay sa akin. Talagang na-attach na sa kanya ng gusto. Nay, sige po Una na po kami. Tapos babalik na lang po ako kapag magpe-prep na po para sa OR. Doc, pwedeng payak. Nakaka-touch na para kasing santa tong si Annalyn. Dahil sa kanya nakakayak naman. Hindi siya na-appreciate ng inaakala niyang kapatid niya. Pero itong mga to, na-appreciate siya. Galing ng acting ni Annalyn. Na Manili. Sige na po ako Dok, maraming salamat sa lahat. Doc Alvin. Lalong na in love si Doc Lyndon. Maraming salamat. Nabuo sila dahil sa kanya. Ano po kami? Sige po. Salamat. Nakakayak naman to. Ituloy mo na itong pagkain mo ng prutas. Magkakaroon ka ng operasyon mamaya. Nestor! Nakatawa naman. Doc Lyndon? Hey, Anong ginagawa mo dito? Di ba may therapy session ka pa?
Mamaya pa naman yan eh. Kamusta yung operation ni Aling Melba? Oy, invested na rin siya. Konti lang. Well, successful yung operation, Doc. Sana talaga ito na yung start ng bagong buhay ni Nay Melba tsaka ni Caitlyn. Sana wala yung problema. Good to hear that. You know, everybody deserves a second chance. Doc. Kahit nakailang second chance ka na. Hey, I heard what happened with Zoe. Alam mo, Dok, naisip ko, kung nasa isang lumulubog na bangka kami, kesa tulungan ako nung baka lunurin pa ako eh. Di na yata talaga kami magiging okay, Dok. I'm sorry to hear that. Kala ko pa naman, papunta na kayo doon. Ako din. Pero yaman na yun, Dok. Bahala na. Yeah. Eh, ikaw, Dok, ano pang ginagawa mo dito? May therapy session ka pa. Sige na, Dok. Good luck, ha. See you. Doc. Well, so may isa pang dahilan kung bakit ako nandito. Ano yan? Manliligaw na? Hala, bata pa ni Annalyn eh. Ano yun? Sinabihan kasi kami na magdala ng +1 dun sa session namin. But, I don't have anyone, so... Kung hindi ka busy, Doc, baka pwede mo kasamahan. Kala ko naman kung ano. Oo naman, Dok. Ang lakas mo kaya sa akin. Ikaw, Dok, ha? Ang dami pong sinabi. Yan lang pala yung sasabihin mo. Sige na, Dok. Bibis na ako, tapos balikan kita. Okay. See ya. See you. Mukhang may in love na ng gusto ah. Pwede ka bang mabigo? So blessed and grateful na dumating ka sa buhay ko. Thank you. May yakap pa. I'm mad, Robert. I am really mad. You are not the boss of me. Subukan mo lang ako, Robert. Subukan mo lang ako. Aba, talagang may pagbabanta si Moira kay Robert. Ayaw palayasin, Prinsip. Akala ko ba hindi alam ni Moira na nandito ka? Yun nga ang pinagtataka ko eh. Wala naman akong sinabihan na iba na pupuntahan kita. Ang nakakaalam lang na nandito ako, kayong dalawa. Sara, ulo ka pala eh! Pinutuloy ka na nga dito! Nagbibintang ka pa! Carlos! Ay! Ala. Ay, si Michael. Si Michael Labrin. Ano ba? Tama na! RJ! So ayan na nga ang maghapon natin sa Abot Kamay na Panganap. Hindi na naman tayo din sa point may nakakainis na away, may very touching na pagkakasundo, reconciliation, yung pagpapakita ng kabutihan sa kapwa na napaka dami na instances dito sa episode na to. So yun lang. So let's keep it a habit to keep watching and reacting together ang napakagandang show na ito. Again, this is Abner. Please don't fail to subscribe to my YouTube channel. It's Panorth TV. Hindi pa West, hindi pa East, hindi pa South. It's Panorth. Bye!